So yan po, I am a meningitis survivor. So mamaya po, kwento ko sa inyo kung ano po nangyari sa akin. Pero bigyan ko po kayo ng quick background, ano? I'm a CPA po by profession. So ayan po yung aking PRC card. Pero ito po ay ginagawa ko yung business full-time. So together with my husband, ayan. So before po, nung na-introduce sa amin yung business, sobra po akong nagka-interest kasi supposedly po dapat pag-abroad ako and then yung husband ko. And then eventually po, nung na-present po sa amin yung business, na-realize ko po na pwede po pala kaming kumita at the same time na hindi na po namin kailangan mag-abroad or mga ibang bansa. So ayan, kasama ko po itong ginagawa, kasama po yung asawa ko. And then ito po, i-share ko na po sa inyo yung journey ko. Way back 2018 po, no, itong pictures na to. Yan, pakitandaan po natin, February 10, 2018. Ayan, ako po ay nakaranas po ako ng on and off na lagnat. So, dumating po sa point, ayan, makikita niyo po dyan, 37.5 hanggang 38.5, dumating po sa point na 40-41 degrees na po yung aking temperature. So, ang hindi po namin alam kung ano po yung nangyayari sa katawan ko kasi alam po, wala naman po kami medical background ng husband. So, akala ko po trangkaso lang. Normal na sintomas ng trangkaso, on and off na lagnat, mataas sa lagnat, and then nananakit po yung kalamnan, not knowing po na sobrang lala na po pala yung nangyayari sa katawan ko, no? And then, ang nangyari po after 2 days, ito po yung nangyari sa akin. Ayan. Kung mapapansin niyo po dito sa picture na to, no? Para na po akong na-stroke. Nung pong time na yan po yung time na dinala po ako sa hospital. Imagine po, no, dinala po ako ng hospital ng February 12. So, for 2 days po, ako nilalagnat. Imagine nyo po, no, prior to that po kasi ako po yung tao na hindi po talaga palatik po or hindi po fan ng mga food supplement. Kasi iniisip ko noon, bata pa naman ako, hindi ako pwedeng magkaroon ng malalang sakit, ganyan. So, healthy pa rin naman ako. Yun yung iniisip ko before. So, ang nangyari kasi sa akin noon, sa 2 days na nilalagnat ako, that's the time na pinatake na po ako ng husband ko ng barley. Kasi po, di ba, normally po, especially sa mga katulad natin, ng mga Filipino, di ba, kapag nagkakaroon na ng malalang sakit, yan yung time na pwede nang i-take kahit ano, di ba? So, nangyari po sa akin for 2 days, continuous po akong pinatake ng husband ko for every 4 hours. So, ginawa niya para sa akin parang paracetamol. So, nangyari po sa akin noon, parang pinataas po ni Barley yung immune system na meron ako. So, sa sobrang taas po kasi na infection na nangyari sa akin, imagine nyo po, no, mga mentor, simpleng UTI lang po ang cause ng aking pagkasakit. So, mostly po ng mga prone sa ganyan, babae. So, sa akin po, sa simpleng UTI lang, ayan, tumaas po masyadong infection and then yung infection po, umalo po siya sa blood, naging po siyang sepsis and then yung infected blood po, umabot na po siya sa brain. That's the reason why po ako ay nagkaroon ng ganyan. Para po ako nag-breakdown. So, kung mapapansin niyo po dyan sa picture na yan, para po akong na-stroke, 'di ba? Open po yung eyes ko, pero mentors, alam niyo po ba, unconscious po ako ng mga time na yan. So, wala po akong alam sa mga nangyari sa paligid ko. Dumating po sa point na nagdumi na po ako sa bed, nagwiwi na po ako sa bed, and then naglalaway na po ako. Usually po, 'di ba, kapag ganun po mga simptomas nangyayari po, wala na po talagang pag-asa. So kung mapapansin nyo, nakaganon po yung kamay ko. Continuous po kasi yung seizures ko niyan. And then nung dinala po ako sa hospital, wala rin pong idea yung doctor kung ano po talaga nangyayari sa akin. Binibigyan lang po nila ako ng pampakalma, kung ano na pong binibigay sa akin para lang po ako matigil po sa pag-seizures. Dumating po sa point na binibigyan na nila ako ng steroids. Ganun na po kalala yung nangyayari sa akin. So imagine nyo po, no, even po yung mga kaibigan po namin na nagdala sa akin sa hospital, wala na po talagang makikitang pag-asa kung ako po ay makakasurvive pa. Imagine niyo po yung message dyan ng mentor ko, na shout out Mentor Jobert Montaliano, di ba? Isa sa mga angel mentor namin yan na nagtulong sa akin para madala ako sa hospital. Imagine niyo po, nang sabi niya dyan, Lord, pagaligin niyo po siya, di ba? So kasi po, even sila nag-iiyakan na rin kasi akala po nila hindi na po talaga ako sisikatan ng araw. Kasi dinala po ako sa hospital 2 a.m. po in the morning, And then, nakakatuwa po kasi supposedly po, dapat ako ilalagyan po ako ng tubo po, and then ipapasok na po dapat ako sa ICU. Pero dumating po sa point na hindi na po ako binigyan ng tube ng doctor ko, tapos hindi na po ako nilagay sa ICU kasi po ako po ay nakapag-respond na daw. Sabi po ng doctor ko, no, normally daw po, sa ganong case, di ba po yung naalala nyo kanina, yung first picture po na nakangiwi na po akong ganyan, Sabi po kasi, normally po sa case ko na bacterial meningitis, bago ka daw po makakausap ng doctor mo, possible daw po abutin pa ng 3 weeks pataas. Pero sa akin po, no, within the day, nakapag-respond po ako agad. That's the reason why po hindi na po ako nalagyan
ng tube and then hindi na po ako napunta sa ICU. Pero kung mapapansin niyo po, no, sobrang dami pa rin pong kinabit sa akin. Diyan sa picture na yun, walang-wala pa rin po akong malay. Pero ayan, medyo nakaka-respond na din po ako niyan. And then, ayun na nga, ayan, kung makikita niyo po dyan, ayan po yung diagnosis sa akin, di ba, bacterial meningitis. Di ba, no? To give you a quick lang po, no, idea about sa bacterial meningitis, isa po yan sa napaka-critical po na sakit na kung saan po, no, 8 out of 10 namamatay. So imagine niyo po, no, napakaliit po ng chance, ng percentage po ng chance na paka-survive ka sa ganung sitwasyon. Pero nakakatuwa po, no, kasi isa po tayo sa na-bless po na makasurvive po sa ganung kondisyon. And then ito na nga po, no, for 2 days po na ako ini-injectionan ng kung ano-anong antibiotic, sobrang tataas po ng dosage. Ano? Kung mapapansin niyo po dyan sa picture na yun, sobra po akong groggy, literal bangag po, di ba? Kasi yun, hindi ko na po namamalayan po ano po yung nangyayari sa paligid ko. Alam niyo po ba, nung time po na nakausap ako, wala po akong maalala. Kasi dumating po sa point na talagang nag-shutdown, para po nag-shutdown yung brain ko. As in, lahat po ng sinasabi sa akin ng husband ko, parang tinatanggap ko na lang. Kasi wala po talagang maalala. Kasi po yung sa sitwasyon ko nga po sa brain, so sabi nga po nila ng doctor, para po siyang rabies. Ganon. So sa brain po siya. Ganon po siya kalala. So ayan na. For 2 days po, kasi since may NGT po ako, no, hirap na hirap po akong pakainin. Kasi doon po dinadaan o pinapadaan po yung liquid form na pagkain ko. Pero pag pumapasok na po kasi siya sa ilong ko, sobrang sakit po kasi no, nilalabas ko rin siya. So imagine nyo po, no, for 2 days, ang kinakain ko lang din po talaga no, yung dextrose lang. So ngayon, nung second day po, na nag-rounds po yung doctor ko, check-upan po ako, no, sabi ko sa doctor ko, tanda-tanda ako yun, sabi ko, Dok, ako po ay nagugutom na. Sabi ko, para po akong naduduling. Ngayon po, sabi ng doctor ko, check niya, ganyan-ganyan. Sabi niya, naku, duling ka nga. Sabi niya, naduling na daw talaga ako. So sabi ko agad, ang unang pumasok po sa mind ko is that, Dok, ano po ba ito? Temporary lang po ba ito o permanent? So sabi sa akin ng doctor ko, sorry ma'am, hindi ko masasagot yan, pero one thing's for sure, epekto yan ng meningitis mo. Kasi imagine yung mentor, so tingnan mo yung itsura ko dyan, no? Yung right eye ko po kasi pumasok. Di ba? Ang pangit po, di ba? Kasi talagang yun po yung worry ko nung time na yun. And then eventually po, since nawala na po ako ng NGT, yun po yung time na pinatake po ulit ako ng husband ko ng barley. Kasi po, di ba, imagine nyo po, no, so sobrang baba lang po ng chance na ako po ay makasurvive sa ganong sitwasyon. Good thing na lang po talaga, nabigyan po ako ng barley prior na ako ay magkaroon nung gano'n, yung para po akong na-stroke. Kasi kumbaga po, natulungan pa rin po yung katawan ko na tumaas po yung immune system, ready po ako doon sa mga procedure o yung mga gagamot po na ibibigay sa akin ng hospital, di ba? Tapos, hindi na ako maging worst. Sabi ko nga sabi ko nga po, no, nakasurvive po ako dun sa worst na pwedeng mangyari sa akin. Kasi sobrang liit po ng chance na makasurvive talaga. Pero yun nga, since nawala na po ako ng NGT, binigyan po ulit ako ng husband ko ng barley. So yan, kung mapapansin nyo, no, nakakatuwa po dito sa business natin, sa I Am Worldwide. No? Isa po sa nagustuhan ko talaga, hindi lang po tayo basta mga negosyante, mga business owners, tayo po ay nagkakaroon po ng second family. Agree po ba tayo doon? Diba? Imagine nyo po, no, dun sa down point po ng life ko, ang isa po sa mga unang taong dumamay po talaga sa amin, sa akin personally, ay yung mga mentors namin na kasama namin sa negosyo. Hindi lang po yung mga kasama namin sa team, even po yung mga cross lines, andyan din po. Kaya nakakatuwa po at nakaka-bless po talaga na naging part po tayo ng gantong business. Kasi we found second family po talaga sa gantong negosyo. Tama po, no? Agree po ba tayong lahat? O, diba? So, yan. Since, ayan nga po, diba, naduling ako, syempre tayo mga babae, 'di ba? Kilay is life. Hindi po pwedeng wala tayong kilay, 'di ba? So imagine nyo, mentors, no, kahit hirap na hirap po ako magkilay, nakapikit po yung isang mata ko, talaga nagkikilay akong ganyan, 'di ba? So ayan, yan po yung time na binibigyan na po ako ng husband ko ng barley. Imagine po, morning, tsaka gabi. Kaso yun nga lang, kasi 'di ba po, alam natin mga mentors, no, yun nga po, no, 'di ba, binibigyan na ako ng barley second day pa lang nung tinanggalan po ako ng NGT. Imagine yung mentors, no? Ilang days pa lang po, from dun sa sitwasyon ko na talaga nakangiwi na kung ano na po nangyari sa akin, wala na po talagang pag-asang mabuhay. Ilang days pa lang po, nakakatayo na po ako, nakakapunta na po ako ng CR, nagagawa ko na po yung mga usual po na pwedeng magawa. So, dumating po sa point na yung box po ng barley, yung mga ganyan po, no?
yung box po ng barley, nakita po ng nurse po na nag-round sa amin. Nasa table ko lang po kasi siya. Ayan na, dumating yung nurse, nag-round. Ngayon, ang sabi po sa amin ng nurse, sa husband ko, sabi ng nurse, "Sir, kung meron po kayong pinapatake sa patient na hindi po recommended ng doktor, baka pwede pong pakistop kasi baka daw po magkaroon ng komplikasyon." Di ba alam naman po natin, mentors, no? Mostly po ng mga medical practitioners dito sa Philippines, hindi po fan or believer ng mga food supplement. So ginawa sa amin, pinagbawalan po kami. Baka po kasi may mga kalala kayo na nasa hospital, ganun din po yung sinasabi. Same po tayo, nangyari po sa amin yon. Ngayon, since yung husband ko po, alam niya talaga kung gaano kaganda at effective po talaga yung product namin. Hindi po kami nakinig. Kumbaga po, naging matigas yung ulo namin. Alam niyo, mentors, no? Sometimes talaga, may magandang dulot din po talaga yung pagiging matigas ang ulo. Tama? So yun po ang nangyari. Ang ginawa po ng husband ko, secretly po, morning bago po ko injectionan in the morning ng 8 a.m. Tapos po gabi, bago po ako matulog, pinapainom niya po ako ng barley. True enough po, mentors, no? Imagine niyo po, naalala niyo kanina kung kailan po ako dinala ng hospital? Di ba po, February 12? Alam niyo po ba, mentors, ito pong pictures na to, ito po ay February 23. Pakitype nga po dyan, 11 days. Sige nga po, mentors, pakitype po 11 days. Alam niyo po ba, 11th day pa lang, lumabas na po ako ng hospital. Na normally po, sabi ng doktor ko, bago ka makalabas ng hospital or kung makalabas naman ng hospital, sa ganong case po sa bacterial meningitis na nangyari po sa akin, it will take 6 months or more bago ka makalabas. At ito pa, pag makalabas ka, it's either lang tanggulay ka, bedridden, hindi ka makalakad, nabibingi, sobrang dami pong komplikasyon. Alam niyo po ba, mentors, nung ako po nakalabas po, yung sitwasyon ko po na yan, no? 'Di ba? February 23 for only 11 days. Ang komplikasyon ko lang po dyan, mata ko lang po, duling lang po. Pero ako po, cleared na po ako sa meningitis. As in, cleared po talaga. Tapos ito pa, sabi po ng mga business partners po natin na nurse, kasi po, nung mga nakalabas po ako ng ng hospital, sila po yung unang nakausap ko din. Sabi nila, nung mga time daw na nag-handle pa sila ng mga patients, same condition ko, pagka nakalabas daw, sobrang dami ng mga antibiotics, maintenance na binibigay sa pasyente. Kasi kumbaga po, pang na yun siya, maintenance na literal sa ganong klaseng sakit po. Sa akin po, nung lumabas po ako ng saktong itsura ko na yan, ang binigay lang po sa akin ng doktor ko is Caltrate. Familiar po ba kayo sa Caltrate, mentors? Yun po ay food supplement lang po for the bones. O diba, calcium. Yun lang po binigay sa akin for 30 days. Wala pong kahit anong antibiotic. Imagine nyo po, no, 11 days lang po ako sa hospital. Tapos nung lumabas ako, wala po kung kahit anong maintenance. Ano pong nangyari sa akin? Siyempre, aside dun sa medication, di ba, na binigay sa akin, dinagdag ko po yung barley. Even po yung doctor talagang amazed na amazed kasi sabi niya, divine healing yung nangyayari sa'yo, ma'am. Sobrang bilis po kasi. Yung itsura ko po na wheelchair lang po ako, no? Wait lang. Mentor, okay pa po ba yung sound ko? Kasi tumutunog yung aking headset. Okay lang po ba? Okay pa po yung yes, sound ma'am. ko? Okay, yes, ma'am. Tumutunog siya, hindi ko alam baka nag-stop. Anyway, so yun po, no. Yung picture ko po na yan, naka-wheelchair lang po ako. Nabinigyan lang po nila ako ng wheelchair. Pero technically po, nakakatayo na po ako dyan. Diba? As in, normal na rin po talaga ako aside po sa mata ko. Clear din po ako sa meningitis. O, diba? Nakakatawa. Imagine that. Sobrang critical nung condition ko. Tapos 11 days lang nakalabas. Di ba po? So, yan. Ayan, mentors. O, diba? Nakalabas ako February 23. Tingnan nyo naman, mentors. February 25. O, 2 days pa lang after kong makalabas, nagde-date na kami ng asawa ko. Di ba? Sabi ko noong una, syempre hindi ako sanay, naduling ako, masyado akong nako-conscious. Sabi ko, naku, nahiya naman ako. Sabi ko, ganyan, baka parang feeling ko pinagtitinginan ako ng ibang tao kasi duling nga ako. Sabi ko nga, sana nag-shades na lang pala ako para mukha na rin akong normal. Di ba? Pero bottom line dyan, mentors, no, 2 days pa lang nung nakalabas ako ng hospital, ayan na. Nagde-date na kami, parang normal na yung ginagawa namin. Aside sa mata ko, ha? Huwag niyo na masyadong tignan po yung mata kong pangit talaga. So ito na nga. Since yung problema ko po mata ko, na-recommend po kami ng doctor ko sa meningitis ko sa isang neuro-opta. Na-recommend niya po kami sa friend niya sa Medical City. So ito po yung picture ko na yon.
Ulit mentors ha, dinala ko sa hospital February 12. Nakalabas po ako ng hospital February 23. Ito po, 3 weeks lang. Ito na po yung itsura ko nung ako po ay nagpunta po sa Neuro-Opta. Take note ha, March 5. Tingnan nyo po, para na pong okay na po yung mata ko, di ba? 3 weeks time lang. Ano pong ginawa ko? Continuous ko pa rin po yung barley morning and night. O, di ba? Ngayon, chinek na po ako ng Neuro-Opta. Sabi ng Neuro-Opta, siyempre, check, ganyan-ganyan. Tinignan yung mata ko. Sabi niya sa akin, ito po ha, and I quote, ito po talaga yung saktong sinabi niya. Sigurado ka ba na nagka-meningitis ka? Yun po yung tinanong niya sa akin. So ako naman, nung time na yun, sinabi niya po sa akin yun, sobra po akong nag-worry. Kasi feeling ko po, baka mali yung diagnosis sa akin, baka ulitin yung procedure, ganto ganyan, di ba? So sobra po akong na-confuse. Buti na lang po, dala-dala po namin yung medical record ko. Sabi ko, Doc, ito po, nakalagay po yung kanina po na naka-flash. Ayan, pinakita ko po yun sa Neuro-Opta ko and then sinabi ko po, ito po, Doc, nakalagay po, bacterial meningitis, ganyan-ganyan. Alam niyo po ba yung sabi po nung Neuro-Opta? Sabi niya, para kasing hindi ka nagkaroon. Kasi alam nila kung gaano ka-critical yung sakit na yon. And then eventually, less than a month, normal na po ako. Tingnan niyo po yung mata ko. O diba, pink pa yung lipstick ko dyan. O diba, highlights pa tayo dyan. O diba? So yun po. Ayan naman. March 7. O tingnan niyo naman po, nagmi-mirror selfie na po ako ulit. O diba? Ito po, March 9. Ayan na po yung itsura ko, March 9. Ito po, mentors, March 10. O, diba? Nakapag-red lipstick na po tayo dyan. Kasi hindi po talaga ako nagre-red lipstick, mentors, no? Pero sabi ko, naku, YOLO na to. Muntik na. Diba? So, sabi ko, sige, ayan. So, yan po. Yan po ay March 10. Alam nyo po ba, 1 month after, diba po, ulitin ko lang ha, February 12 po ako nadala ng hospital. Yung po nakaganon ako, nakanguwi, tapos ganon-ganon na parang na-stroke. Ito po yung itsura ko after a month. Ayan, mentors. Sino po mag-aakala na yung itsura ko na yan, mukha na pong mamamatayin 30 days before. Diba? Imagine nyo po, for only 1 month, 30 days po to be exact, yan na po yung itsura ko. From that time po, nadala po ako sa hospital. Sobrang amazing po, diba? Actually, noon pong time na share ko po tong testimony ko, no, share ko lang din. May nag-comment po do sa post kasi na-share po to ng IAM itong testimony ko. Then eventually po may nag-comment po doon. Sabi niya, "Naku, hindi naman yung barley ang nakagamot sa iyo." Sabi niya, "Mga doktor, ganyan-ganyan." So syempre po ako yung involved, nag-reply ako doon sa comment. Sabi ko, wala naman po akong doubt at sobra po ang grateful ko doon sa doctors, doon sa mga gamot na binigay sa akin sa hospital, sa procedure na ginawa sa akin. Sobrang grateful po ako, malaki po yung pasasalamat ko doon sa mga yon, di ba? Blessed po ako na napunta po ako doon sa mga taong yon. Pero sabi ko, paano nyo po may explain yung bilis po ng recovery ko? Di ba, mentors? Kahit kung sinong medical practitioner po ang nakakausap ko doon sa case ko, wala po talaga, sobrang na-amaze din po sila. Kasi, oo nga no, may mga tao na nagkaroon din ng case ko, same case ko, meron pa nga po nag-viral sa Facebook for sure baka po kilala ng mga mentors natin yan. Same case ko din po, millions na po ang inabot, sobrang dami pa rin pong tumulong, 'di ba? Pero po hindi naka-survive. Ano po yung isang bagay na ginawa ko or tinake ko nung time na ako ay nagkaroon ng meningitis? Barley lang po. Barley lang talaga. Yun lang po. Imagine nyo, no, nung nasa hospital ako hanggang sa nakalabas ako, up to now po, barley lang din po yung tinitake ko. Same barley po na meron po si I Am Worldwide, yung tinitake ko since 2018 hanggang ngayon. Yun lang din po siya. Diba? So yun, syempre, from sa tao na hindi po masyadong nagpapahalaga sa health niya kasi akala natin or akala ko nung time na yun, bata pa naman ako, hindi ako pwedeng magkasakit ng malala, di ba? Imagine yung mentors, I'm only 28 years old nung time na yun, o di ba? Computin nyo na kung ilang edad na ako, di ba? Pero yan nga, imagine nyo, no, from dun sa tao na yun na hindi po fan ng magiging health, tawag ito, advocate, di ba, ng about sa health, ay naging lang po talaga ako, conscious na kasi muntik na ako 'di ba? Sabi nga do sa natin sa
presentation natin, 'di ba? Health is wealth. Tama naman po, 'di ba? Anuhin mo yung yaman, yung lahat ng meron ka materially, 'di ba? Kung yung health mo naman is deteriorated or affected talaga, hindi natin ma-enjoy yung life natin. Tama? So nung time po na 'yon, talagang sinabi ko hindi ko na talaga pwedeng palampasin ang araw na hindi ako makapag-take ng barley. At hindi lang po ako. Ito pong time na yan, that's 2020. Alam po nating lahat kung ano pong meron yan, pandemic, COVID, 'di ba? So syempre po, ang dami pong tao ang mas naging health conscious. Nakakatuwa po kasi po itong picture po na to, no, since nabigyan po tayo ulit ng chance ni Lord, nagkaroon po tayo ng second baby. Yung picture po na yan, ako po ay kasalukuyang nagdadalang tao sa bunsong anak po namin, ano. So yung husband ko, ako at yung panganay kong anak. So ako po, I can attest na yung barley po, safe po siya sa pregnant woman. Bakit? Wala po akong tinik na kahit anong food supplement po na na-recommend sa akin ng OB ko, barley lang. Okay. So syempre, si husband po, since siya yung lagi lumalabas, di ba, nung pandemic, kailangan din boosted din yung immune system. So syempre siya. And then ito po, syempre pinanganak ko na yung bunso ko. Second day pa lang po, nung lumabas po kami ng hospital, ayan po kung makikita nyo dyan, ano, nagba-barley na rin siya, pinag-take na rin po siya ng barley. So again, I can attest na safe po ang barley sa newborn. So ayan. So, syempre, yung eldest ko po, and then ito na po yung bunso ko, nung kumakain na po siya ng solid food, nilahalo po namin yan sa Cerelac, yung barley, kung mapapansin niyo po, no, green na green. Syempre po, may after yan. Ito po, currently, 3 years old na po yung bunso ko. Hanggang ngayon po, barley lang din po ang tinitake. Wala pong kahit anong vitamins po, barley lang din. So, safe po talaga siya. Okay? So, ito, since yung barley po, napatunayan ko, 'di ba, na hindi lang siya basta-basta nakakatulong sa kahit anong sakit. Kasi imagine nyo po, nung nangyari po yun sa akin, marami pong nag-message sa akin, iba't ibang sakit, nakakatuwa po, natulungan din po talaga natin siya. Napatunayan ko po na hindi lang siya sa meningitis, hindi lang siya sa gustong mabuntis, hindi lang siya sa may arthritis, sa diabetes, sa lahat po. Pwede siya. Sa lahat po ng sakit, pwede po si barley. Imagine nyo po, even po sakit sa bulsa, di ba? Nakakatulong din po si barley. So yun, nakakatuwa dito sa business natin dahil sa meron tayong napaka-effective na product, of course, magkakaroon tayo ng napakaganda or sobrang, yun nga, magandang negosyo, di ba? So, since napakaganda ng ating business, company, product itself, syempre, ginagawa na rin po natin yung pesticide. Nakakatuwa po sa atin, hindi po natin kailangan mag-hard selling. Tao na rin po talaga yung lumalapit sa atin. So, hindi na po natin sila mahirap i-offer din talaga sa kanila. So, ito po, different backgrounds. Actually, ito po yung mga current na team po na binibuild namin ngayon. Sobrang dami na rin po nila. Pero ito po yung mga current po natin na mga tinutulungan. Hindi lang po sa negosyo, even po sa health nila. So, iba't ibang background, mga taong hindi namin kakilala personally, 'di ba? Ito, mga iba't ibang tao din po talaga na ginagawa yung negosyo. At not only here in the Philippines, nakakatuwa po, since yung negosyo po natin is worldwide at pwede natin gawing online, yung negosyo po natin nakakarating sa iba't ibang bansa. Imagine niyo po, no, ilan lang po ito sa mga foreigner din. Ito, katulad po nitong nasa taas, 'di ba? Mga foreigners po na nagtiwala under our team na ginagawa po yung negosyo natin. 'Di ba? So, different parts of the globe. Tapos, syempre, sabi nga po kanina ni Mentor, 'di ba? Doing this business alone, sa mga bonuses pa lang po, no, kumita na rin po tayo ng million. Part na rin po tayo ng millionaire circle dito. Sa bonuses alone po, hindi pa po kasama po doon yung product kasi sobrang benta rin po talaga sa atin ng product. And not only that, Sapphire Elite Executive na rin po tayo ng company, 'di ba? At ang nakakatuwa po, no, dito sa business na to, dito rin po namin nabili yung aming first car and just doing this business, 'di ba? Imagine niyo po nung pandemic, na dami nawalan ng trabaho, ang dami pong nagsarang negosyo, pero dito po sa negosyo natin, 'di ba? Dito pa po kami nakabili ng ating car during the pandemic, 'di ba? Soon na po malapit na rin po yung second car natin. Just doing this business alone also. So yun po, nakakatuwa po dito sa negosyo natin. Hindi lang po kami natulungan din po natin yung mga taong hindi natin kakilala na nagtiwala sa atin na makuha din po yung kanilang isa sa mga pangarap nila na car. So under po to ng organization natin, natulungan po natin siya makakuha ng kanilang first car din. So isa pa po sa nagustuhan ko po sa negosyong to, since muntik na nga po kung makuha ni Lord, 'di ba? Doing this business alone, na-experience ko po na mas spend po yung time, luxury of time,
na muntik na po ipagkait sa akin, not only to my loved ones, even po sa ibang tao pa po na malapit sa akin. Pero syempre po sa family ko, lalong-lalo na po dun sa eldest ko. Kasi syempre, di ba, imagine po, no, nung time po na 4 years old pa lang po siya, nung ako po ay muntik nang mawala. So napakalungkot po at napakasakit po bilang sa isang nanay, di ba, na maiwan mo yung anak mo. Napakaagang edad. No, so nakakatuwa po, not only that, nabiyayaan po tayo ng second child, 'di ba? So yun po, nakakatuwa dito sa negosyong to. While helping other people to earn, helping other people to make to be healthy, 'di ba? Nakakatuwa po na natutulungan din po kami personally sa finances namin. So ito lang po yung bread and butter namin mag-asawa, 'di ba? Nakakatuwa po na na-enjoy po namin yung buhay namin bilang mag-asawa, bilang family as a whole, na hindi po namin kailangan mag-worry sa time po na kunwari papasok kami or mag-abroad kami or mag-work kami kung saan man, 'di ba? Yun po yung nakagawa or nagawa sa amin ng negosyong to at nabigay sa amin sa negosyong to. So yun. Ayan, I'm almost done, mentors. Naiwanan ko po sa inyo itong na isa po sa favorite verse ko, 'di ba? Naming mag-asawa. Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Yan po yung verse po na naalala kong sinabi sa akin ng husband ko. Kasi 'di ba po, sabi nga, 'di ba, nung na-hospital nga po ako, even po yung mga doctors, talagang hindi po siya masagot kung talagang may chance pa po or 50-50 chance po akong mabuhay. Talaga pong, as in, walang-wala na. Sabi nga, parang negative pa, di ba, yung chance. Pero yung husband ko po kasi talagang pinanghawakan niya. Sabi niya, hindi siya mawawala. Kahit sinukuan na siya ng halos lahat, siya po talagang naniwala siya, pinaniwalaan niya, pinanghawakan niya na hindi ako mawawala, mabubuhay ako. Magkakasama pa kami ng matagal. At yun nga, inas niya, di ba, pinagdasal niya at pinaniwalaan niya. And then yun po, i-relate ko lang din po sa inyo. Kung kayo po nakikinig kayo ngayon, 'di ba? Kung part man po kayo ng IAM or gusto niyo pong maging part ng IAM at pinagdadasal niyo po matagal na mabago po yung buhay niyo, 'di ba? May mangyari pong maganda sa life niyo. Hindi po to sinadya ni Lord ng para sa wala lang. May reason po kung bakit napanood yung testimony ko. Possible po, meron kayong pinagdadasal in terms of health, in terms of finances, o kung ano man yan. Ito po yung way ni Lord na pinakita sa inyo na possible maging sagot sa kahit ano man pinagdadasal nyo ngayon. 'Di ba? So, yun. Yun lang po. And again, my name is Joyce Villafuerte Urban. I'm a meningitis survivor and I am worldwide. Thank you so much, Mens. Ayan, grabe, no? Thank you so much, Mentor Joyce, for sharing us sa iyong napakaganda at napaka-amazing, ang laking, it's God's work talaga through Barley na ikaw ay natulungan. Kasi, alam niyo po ba sa ating mga viewers, yung pinagdaanan po ni Mentor Joyce na meningitis ay hindi po talaga yan basta-basta. And, ako po, no, sabi ko nga kanina, I am a physiotherapist by profession. Ang dami ko pong nahawakang mga pasyente na dumaan dyan. And masasabi ko na yung istorya ni Mentor Joyce talaga, no, grabe lang. Kasi wala pa akong nakita na in a span of a month ay nakasurvive. Tapos, hindi siya dumaan sa any therapy. Kasi yun yung isang malaking pagdadaanan ng isang pasyente na nagkaroon ng meningitis. Grabe, sobrang nakakakilabot. And by the way, yung testimony ni Mentor Joyce, isa siya sa ang tawag nito, powerful na at unang-una sa mga testimonies na meron yung company nating na I Am Worldwide. And dati, pinapanood ko lamang po siya. And now, grabe lang yung opportunity na ako na ngayon yung nag-host sa kanya. Grabe, sabi ko kanina, hala si Mentor Joyce, ito pala yung yung testimony na nung bago-bago pa lang ako dito, nung inaalam ko pa kung matutulungan nga ba talaga ako ng ating produkto, which is nangyari naman talaga. Ay sabi ko nga pinapanood ko lang yung testimony ni Mentor Joyce. Grabe, no? And isa rin po ako sa mga mamshi, no, na katulad ni Mentor Joyce. The whole pregnancy, yun lang din po ang ininom ko, yung atin pong barley lang. Well, hindi na ako uminom ng any food
supplement. And ang laki talaga ng difference, no? Kasi syempre, alam mo, hindi ko naranasan yung mga pagmamanas, mga ganyan. And up until now, yung akin pong baby boy, 2 years old na po siya, umiinom pa rin siya ng barley. Ayan po, no? So, Mentor Joyce, bago kita pakawalan, ay grabe, no? Pakawalan talaga. Ano lang, just to clarify lang, Meds, ilang sachet ng barley ang iniinom mo noon? Kasi sabi mo, umiinom ka ng barley morning and evening. So, ilang sachet po siya? Binigyan lang po ko, Mens, ng husband ko. Isa po sa morning, isa po sa gabi. So, technically, 2 sachets lang po, Mens, yun. Ayun, grabe no? Tindi, ang powerful talaga ng ating barley. So, sa ating Diba? mga viewers, yes, kay Mentor Joyce, 2 sachet a day. Every day yun, Mens, ano? Yes, up to now, Mens. Ayan, yes, up to now. Yes, Oo. ang kagandahan yan sa ating mga viewers, kung gusto mo ng, kasi may mga mas malalalang conditions, no? Kung gusto mo ng dagdagan yung dosage, so pwede ka pang magdagdag kahit hindi lang dalawa. Kasi ako, tulad din ni Matthew Joyce, sabi ko nga isang momshi, 2 sachet a day din yung iniinom ko. Ang ginagawa ko nga lang, just to make sure na hindi ko makalimutan kasi alam naman natin, bilang isang mommy, ang dami-dami nating mga errands, alam mo, ang dami-dami nating mga activities. Kung minsan nakakalimutan ko siya, uminom ng gabi. So, ang ginagawa ko, yung 2 sachet, iniinom ko na siya pagkagising ng umaga in just 1 shot. So, pwede nyo rin pong gawin yon. And then again, sabi ko nga po kanina, kung gusto natin na mas marami pa, gusto nating dagdagan ng dosage yung pag-inom natin kasi meron ako dito, no? Nandito siya ngayon. Shout out sa ating Father Mentor Marlito de Chavez. Alam nyo po ba, ang iniinom niya, 8 sachet a day. Yes, ganun ka-safe yung ating barley. Since it is organic, purong-puro siya, Wala po siyang overdose. And, ayan, napaka-safe din kahit sa mga babies, no? Tignan nyo yung baby ni Mentor Joyce, yung baby ko, at ang dami pa ditong mga babies. Grabe lang, ganun kaganda. Kaya sa ating mga minamahal na viewers, ipasa nyo po yung link na to. Kung meningitis nga, kayang natulungan. How much more yung mga ibang, alam mo yon, mga ibang health issues natin, which is, doon din talaga ako nag-isip noon na sabi ko nga, ang isa pa sa mga napakinggan ko noon, syempre, yung power testimony ng ating Barley Queen, no? Kung cancer nga na kaya, how much more yung mas lighter na health issue ko. Ano? And doon napatunayan ko talaga na yes, super duper effective po siya. And ayan no, since napaka-kumpleto naman no, in detail talaga na nakwento sa atin ni Mentor Joyce, yung kanyang journey sa ating mga viewers. Kung may mga questions po kayo dyan, may mga clarifications, sige lang, you can type in there para naman matulungan tayo ni Mentor Joyce. And with that, Mentor Joyce, message mo na lang po sa ating mga minamahal na viewers. Ayan. Message po, syempre po, alalahanin natin yung ating tagline ng ating presentation. Health is wealth. Kasi yung nangyari nga po sa akin, nakakatuwa po yung iba, yung syempre po katulad nung nabanggit kanina ni Mentor, di ba, na sakit, sa sakit niya na simple lang, wala pong simpleng sakit sa malalang sakit. Still, sakit pa rin yan. At yan po yung bagay na hindi po natin dapat ipinagdadasal. Kasi sabi nga po sa atin, di ba, hindi po natin nakikita kung ano po yung mga nangyayari sa loob natin. Pero yung sa labas, yan, pwede natin ma-cure, makikita agad natin yan. Pero yung nasa loob, hindi. Katulad ko po, sabi ko nga noon, bata pa ako, hindi pa ako into health. Sabi ko, hindi pa ako magkakaroon talaga ng malalang sakit. So, okay lang. Since wala naman akong healthy lifestyle, lagi akong puyat, ganyan, kumakain sa fast food, kasi kailangan fast-pacing ang galaw natin. So, very helpful po talaga na nasa atin yung napakagandang product, diba? Kahit hindi po tayo into ganon, na may panlaban pa rin. Imagine yung Mentor, so yun nga sa akin, 2 days lang na pinatake sa akin ng husband ko. Na good thing po talaga binigyan sa akin. Kasi kung hindi po ako nabigyan, possible po talaga, wala na po talaga ako ngayon. Diba? So yun nga, kung kayo po ay may pinagdaramdam ngayon or pinagdadaanan na sakit, at nakita nyo na po yung product, huwag nyo pong tipirin yung sarili nyo.
Kasi mas malaki po yung pwedeng magastos nyo kapag halimbawa pinabayaan nyo. Lalo po kung halimbawa member na kayo, imagine nyo po 50% discount na po ang meron kayo, di ba? Huwag po nating tipirin yung ating mga sarili. Sabi nga, mahalin natin, huwag natin murahin yung ating sarili, di ba? Kasi pag tayo po ay magkasakit, wala na rin po talaga. At katulad po sa case ko, di ba? Imagine yung momentor, no? Yung po itsura ko ngayon, yung time na yun na naka-open yung eyes ko. Akala ko lang po talaga nun, mens, natulog lang ako. Kumbaga, pwede po pala akong mawala nung time na yun nang hindi ako aware. Kasi nung time po na yun, ni-sponge bath lang ako ng husband ko. And then sabi ko, last po na naalala ko nun, sabi ko sa kanya nun, naku, ayoko niyan, malamig yan. Tapos umalis yung husband ko. Pagbalik niya po sa kwarto ko, ayun na, umuungol na pala ako. And then nagising po ako, nasa room na ako. Imagine that, mentor. Hindi ko alam na nung time pala na yun, gano'n na yung kalala na nangyari sa akin. So, nung pag naaalala ko siya, mens, alam mo yun, nakakilabot lang din po at nakakatakot din. Kasi hindi pala natin hawak talaga yung life natin. Pwedeng habang natutulog tayo, pwede na tayong kunin ni Lord. So, sobrang laking bagay po na, kumbaga, laking blessing po everyday talaga na nagigising tayo, nakakasama natin yung loved one natin. And alam natin na may way pala na pwede nating protektahan yung sarili natin. Not only yung sarili natin, even po yung loved ones natin. Sabi nga, di ba, na pwede nating mapakita yung love natin is sa atin, as I am agent of hope, di ba? Bigyan natin ng barley, di ba? Malaking bagay po talaga yon. So bigyan po natin talaga ng ng pansin po yung health natin kasi based po sa case ko na hindi po sa edad, hindi po talaga sa edad. As long as wala tayong ginagawang maganda sa katawan natin na pagiging healthy, yun po, wag natin isawalang bahala yung ating sarili. Kasi po, pag yan ang nawala talaga yung health natin, wala na, hindi mo rin talaga siya may enjoy. So, since nandiyan na yung barley sa atin, i-take natin lagi yan. At hindi lang yan, wag natin suluhin. Kasi sabi nga ni Pres, diba, ano natin yan, obligation natin yan. Kumbaga, ano natin, purpose ba natin? Kaya tayo napunta sa gantong company sa I Am Worldwide, especially nabigay sa atin na kagandang produkto, di ba? Purpose natin na i-share po talaga yung hope literal sa lahat ng tao. Kasi you'll never know. Malay mo, yung kakilala mo, yung kapitbahay mo, yung pinsan mo, or yung kahit yung kagalit mo, di ba? Meron palang malalang sakit or pinagdadaan or may kakilalang may malalang sakit, hawak mo yung pwedeng makatulong, di ba? Share lang po natin yung hope sa lahat kasi you'll never know kung sino po yung taong mabibless mo, not only sa health, even po finances. Diba? So, yun po, mentor. Ayan, grabe. Thank you so much, Mentor Joyce. Napaka-detalyado, kompleto, punong-puno, di ba? Yung pagsagot niya sa katanungan natin. And then again, sa lahat po ng ating mga viewers, again and again, uulitin ko po, hindi po aksidente na ikaw ay nakikinig ngayon. Kung hindi ka pa member ni I Am Worldwide, magpa-member na. And with that, sa mga members din, always remember, we are agent of hope. Sabi nga ni Mentor Joyce, keep sharing. Kasi hindi ka din dinala dito ng basta-basta lang. Merong purpose. Kaya ayun everyday kailangan natin talaga siyang i-share kasi ang dami-daming mga tao ang nag-aantay ng tulong natin. Grabe lang tignan po natin yung nangyari kay Mentor Joyce. What if walang Mentor Jobert na nag-share ng ating napakagandang barley? Diba? Kaya ikaw, tayong lahat na mga nandito na kay I Am Worldwide, galaw-galaw, mens! O, diba? Ang daming nag-aantay. Grabe lang. Wag lang suluhin, sabi nga ni Mentor Joyce. Spread the hope, spread yung barley na meron tayo. And yun yung kagandahan na meron ng company natin kasi syempre pangkalahatan yung naibibigay niya. 'Di ba? Hindi ka lang magiging healthy. Alam mo yung lahat ng problema mo sa mga sakit-sakit, 'di ba? Kayang tulungan. Ultimo, sakit ng ating mga bulsa. 'Di ba? Kaya naman, 'di ba, ang mga tagayang worldwide, wag na kayong magtaka kung bakit ang tawag doon, nagiging malusog.
Literal, lahat po lumulusog kaya yung worldwide. Ano po, kaya ayan na po no, sa mga hindi pa members, again and again, magpa-member ka na, lalong-lalo na ngayon. Pag ikaw kasi magiging member, igagrab mo yung chance na maging member up until September 30, meron ka pang ticket and a chance to win 1 million next month na isi-celebrate natin yung ating 6th year anniversary. O, diba? Again, may purpose kung bakit mo napapakinggan to. May purpose kung bakit na isi-share sa'yo si I Am Worldwide. Malay mo, isa ka pala sa mga naka-destined to be an instant millionaire. And dito lang yan nangyayari. Kaya I am worldwide lang. Ayan ano. And so with that, I think that's enough for us na Mentor Joyce. Hindi ko na po aabalahin or alam mo yon, kukunin yung oras mo kasi syempre, alam ko naman, nag-aantay na ang mga chikiting, o di ba? And para naman sa ganun ay makapag-share na ulit tayo kasi alam ko, no? Grabe, hinahataw talaga niya si I Am. Talagang ginagawa niya kung ikaw ba naman yung may ganoong experience, di ba? Hindi ka talaga mag-aatubili na i-share ito. And so with that, Mentor Joyce, again, God bless you and your family. Sa growing team nyo, ganun din. God bless Mens. And excited kami sa mga mas marami pang mga results na maa-unlock mo. 'Di ba? So, ayan po, thank you. Yes, amen talaga. Yun ayun yung mga isa pa na hindi ka lang talaga magiging healthy dito ay yung success, yung mga resulta na gusto mong mangyari na hindi mo nakuha before kahit sa eskwelahan man, sa company kung saan ka man nag-work, dito kaya yung worldwide makukuha mo. Kasi bakit? Equal opportunity ang meron tayo dito. Walang discrimination, lahat pantay-pantay as long as sisipagan, gagawin mo siya, magkakaroon ka ng resulta. So again, thank you so much Mentor Joyce sa napakagandang istorya ng buhay mo. Talaga nga naman na nakaka-bless. Ang laking pagbabago and nakakakilabot na istorya kasi syempre sa tulong ng ating flagship product. Of course, syempre, by the grace of God, siya lang din naman ang may kagagawan kung bakit meron tayo ng napakagandang produkto na ito. Yun pa yung isa, ang ating produkto ay God-made. Ayan. And even before, ginagamit na po ng mga sinauna, mga ninuno natin. Ayan. And so with that, again, thank you so much sa ating mga BODs for having me tonight as the host. I am Mentor Lerma Octaviano, and the proud agent of hope from Unstoppable Team, Team Bosch Worldwide, Unshakable, and mag-picture po muna pala kami ni Mentor Joyce. Alright, bago ako magpaalam. Picture, mens! Okay, and 1, 2, 3. Okay? So, ayan po. Again, this is your host for tonight, Mentor Lerma Octaviano. And I am worldwide. Mens ako din. Picture tayo. Alright. Wait lang, Mens. May operator. Ulit. 1, 2. Ayan. Thank you so much, Mens. Ayan. Thank you po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakinig and nakinig sa aming dalawa ni Mentor Joyce until now. Maraming salamat sa inyo. And ayan po, gawin natin ang ating mga bahagi. Again, ayan po, good evening sa atin dito sa bansang Pilipinas. And sa ibang bansa, good morning. Ayan, ituloy na po natin yung ating mga gagawin. And to God be all the glory. Ayan, have a good day ahead.